Wala bang salamin nito sa bahay, mga kababayan? Oh, ito si Tori Mau. Parang hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili, ah. Akalain mo ba naman, mga kababayan, ang lakas ng loob na magsalita tungkol sa kapangitan? Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. At ang sabi niya, mga kababayan, from the words coming out in his mouth, na lahat daw ng mga adik ay pangit. Ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Hoy, Tore. Pansin ka talaga. Ano? Gusto nga hatak ng ano mo talaga, mga kababayan. Atensyon. Huwag mong idamay ang salitang pangit, Tore, dahil baka may matamaan. Bato-bato sa langit, patamaan ka sana. Kaya napagtawanan, mga kababayan, eh. Napagtawanan na naman sa social media. Panoorin niyo po, ha. Itong bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Adik pangit. Ay, nako. Nung una natin ito narinig, mga kababayan, talagang sinabi ni Tori yan? Nagtopic siya about sa kapangitan. Hindi naman tayo nangungutya sa itsura, mga kababayan, ha? Pero kung takpan natin, mga kababayan, ang itsura, ha? Tingnan lang natin ugali niya, pangit. Pangit ka, Tori, dahil dyan ang ugali mo. Kahit pa ilagyan ka ng maskara ni Tom Cruise, Tori, pangit ka pa rin dahil sa ugali mo. Umaalingasaw ang ugali mong bangaw. Para talaga, oh. Si Paris Overload, mga kababayan, no? Ay! Alisan mo yan ng ano, mga kababayan? Uniforme. Mapagkakamalan mo si Paris Overload. Si Diwata. Without your position, Tori, you are nothing, sabi ni Baste. Di ba may nakita pa kayong, di ba dati? Tingnan nyo ang may nakita kaming pangit. Marami. before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan mo itsura. At isa pa, mga kababayan, mali din itong sinasabi niya, lahat ng adik pangit. Ang daming artistang adik, mga kababayan. Yan nga, no? Nagbo-bold star. Ang daming nahumaling. Kahit hindi nagbo-bold star, ang daming artista. Nagme-makeup eh. Discrimination nga itong sinasabi niya sa mga pangit, mga kababayan. Baka mapagkamalang adik. Pangit ka, oh. Baka adik ka, ha. Mag-ingat ka lang, Tore, sa paglalakad mo dyan sa labas. Lalong-lalo na yung mga building ngayon, mga kababayan, na mga modern. Mga glass na. Mga reflective na glass. Baka habang naglalakad ito si Tore, paglingon niyang ganyan. Uy, pangit! Bang! Ay, reflection ko lang pala sa building na mga kababayan, glass. Wag ganun, Tore, wag ganun. Mali yan ang pinagsasabi mo eh. Kesyo pangit, mga kababayan. Napapahamak ang mga pangit yan. Hindi rin natin masisisi, mga kababayan. Baka kasali siya sa mapahamak niyan. Wag ka, mapapahamak ang mga pangit niyan. Masali ka sa mapapahamak. Pero mali itong sinasabi niya, mga kababayan, na pangit daw lahat. Hindi, sa totoo lang hindi. Di ba? Diretsong usapan. Diretsong usapan pa. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. I-drug test natin yan lahat ng mga artista ngayon. Di ba nahuhumaling kayo lahat dyan? I-drug test natin yan lahat. Yun nga sabi nila, mga kababayan. Majority dyan sa industry, showbiz industry, bumabatak. Kaya halos lahat sila, mga kababayan, anti-Duterte. Oh. Lahat pangit. Ano pinagsasabi mo? Speaking of pangit, mga kababayan, eto na. Ito na ba ang sinasabi mong kapangitan, Tore? O baka ma-offensive Vice ganda niyan. Although ganda ang iyang pangalan, mga kababayan, pero hindi kagandahan ito si Petrang Kabayo. Tanggalan mo yan ng wig, tanggalan mo ng makeup, mga kababayan. At kahit pa ganyan, hindi kagandahan. Ano tawag sa hindi maganda? Pangit. Kahit pa ganyan siya. Nag-disguise na nga siya, mga kababayan. Ang totoong itsura niyan, panot yan, mga kababayan. Lubak-lubak ang mukha niyan. Adik din ba si Vice ganda? Tore, kaya careful ka. Baka makasuhan ka. Dahil sa sinabi mo, mapagkamalang adik yung mga pangit. Gusto pa naman ni Vice ganda na maganda siya tawagin. Tapos, may narinig pa tayo kay Maharlika, ha? Pakinggan nyo, mga kababayan, tungkol kay Vice ganda. In connection doon sa sinabi ni Tore, mga kababayan, lahat ng adik pangit. Sumabit daw yan si Vice ganda eh. Sabi ni Maharlika, mga kababayan. Sa panahon ni Notpa. Wala natin kung saan sumabit.
Tingnan nyo ang vlog ni Maharlika tungkol kay Vice Ganda. Kayo na. Tungkol pa rin dun sa sinabi ni Torre. Ano palang nangyari dito sa kabayo, mga kababayan? The joke has gone too far nga ba? Patuloy ang backlash sa jet ski Backlash! Backlash! Na-backlash kay Aklash. ICC joke ni Vice Ganda. At apparently mga kababayan, ngayon hindi lang si PRRD pala ang kanyang binalahura, mga kababayan, pati si Marcoleta. Nakakatawa daw ang itsura ni Dito Marcoleta. sa Davao City Council laban sa Uncabogable Star. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Pati sa INC, mga kababayan, baka magiging persona ng grata na rin ito. Abante. Boycott na ha, INC. Binastos ang kapatid niyong si Marcoleta. Resolution condemning the statement of comedian Jose Kinundi na. Israel. Hindi persona ng grata, mga kababayan, pero kinondem. Pati kami. Siguro gagawa din kami ng resolution, ikukundi na si Vice Ganda. Kulang pa ang kundi na, mga kababayan, no? Dapat kadena. Pero bawal yan, animal cruelty, mga kababayan. Also known as Vice Ganda for mocking Vice Swangit. Huwag niyo na tawaging Vice Ganda, mga kababayan. Nakakakilabot. Yung parang pinipilit sa'yo na i-praise ang isang tao na hindi naman ka-praise. Nilagay niya ang pangalan niya na Vice Ganda. Ay, animal. President Rodrigo Roa Duterte. Kabastusan. Unanimous ang pag-aproba ng Davao City Council sa Kinundi isang na. resolusyon na kinundinan ang umano'y Yan, mga kababayan, filter. Aside sa filter, mga kababayan, ng cellphone. Tanggalan mo yan ng wig. Panot yan. Yung nilalagay niyang pintura ba yan? Make-up, mga kababayan. 1 inch siguro ang kapal niyan. Hindi na yan totoong mukha. Para nang pinaint na yan, mga kababayan. Para yung daig pa yan ng mga lubak-lubak na kasada ng DPWH. Ang ngipin yan, ewan lang natin. Tapos ang amoy din. ipusta ng Hindi ito nagkakalayo ni Percival, mga kababayan. Kung tanggalan mo yan ng maskara. komedyante at TV host na si Vice Ganda kay former President Rodrigo Duterte. Swangi. Inihain ni Councilor Danilo Dayang Hirang ang resolusyon matapos ang ilang hiling na idiniklarang persona ng grata. Ayun, mga kababayan, 3 days na, no? Wala na, no? Wala sa It's Showtime. Pero, hindi yan tatanggalin sa ABS-CBN dahil itang balustos nga ang mga kababayan dyan, Part honor. Gayon pa man. Sige, ipagpatuloy nyo yan. Lahat ng inyong mga produkto na andyan si Vice Ganda. Boycott namin. Si Vice Ganda. Kayo din na malulugi. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, Walang honesty, respeto, no? and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation. Hindi lang si PRRD ang binastos, mga kababayan, pati si Marcoleta, pati nga si BBM. Ngiwi sila sa kanilang show, mga kababayan, pati si Lenny. In fairness, at lalong-lalo na si Sarah. In fairness, mga kababayan, marami siyang binastos. Kabastusan talaga, mga kababayan. At yung pinaka-cringe na joke niya, mga kababayan, tungkol doon sa kay Jessica Soho. Rape joke, mga kababayan, ha? Diyos ko, walang respeto, mga kababayan. Kawawa si Jessica Soho. Yun ang pinaka-brutal, mga kababayan, na joke in Philippine history. Distasteful joke. Ayon kay Dayang Hirang, ang pagkundina kay Vice Ganda at Bakit nagmumukhang kabayo itong mga ganitong tao, mga kababayan, kasing bigat ng win ng Inborn? Inborn siguro. sa kanya bilang persona ng grata sa Davao City. Viral sa social media ang jet ski at ICC joke na komedyante. Ayun, mga kababayan, iyakan dahil pati social media na kanyang nanay kinukuyog. Sana naisip mo yan, Vice Ganda, ha, bago ka nagbitiw ng masasamang salita. Sa aming tatay. Aming tatay. Kinukonsidera naming tatay yan si Tatay Digong. Kung anong nararamdaman mo na mabatikos ang nanay mo ngayon, yan ang nararamdaman namin, Vice. Lalong-lalo na't galing sa'yo na kampi ka doon sa mga makakaliwa. Makakaliwa na siyang naglikod ng mga kasong yan ni Tatay Digong sa ICC. Kaya hindi maganda Galing sa'yo ang biro. Napasaring sa 2016 campaign promise ni FRRD na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands sa kasong crimes against humanity. Hindi nga natin alam, mga kababayan, kung makakauwi pa ng buhay si PRRD. Yan ang pangamba nila, mga kababayan, pati nila Hanilet, pati si BP Sara, mga kababayan. Nagdi-discuss na nga sila, mga kababayan, na pwede talaga mamatay si Tatay Digong doon sa loob. Dahil unang-una,
Pumayat na masyado mga kababayan. And then loneliness, depression. Mapapadali ang buhay mo niyan. Dahil sa kanyang biro, Bastusin mo pinaboykot pa. ng Duterte supporters ang mga produktong kanyang Macdo, inendorso. Shopee, CDO Tocino. Ng 1 milyon ang social media Ano pa? followers ni Vice Ganda. Yung mga make-up niya mga kababayan pang... Hindi raw Ang napanood swangit. ni BP Sara ang biro ng artista at ipinaubaya na niya sa konseho ng Davao ang desisyon sa isyu. Pero matapos ang patama kay Super Kadiri oh. sa Ay, concert, yeah! Ska. Ang buntot niyan mga kababayan nasa harap. ang busy naman ang Oh. pinasaringan ni Vice Ganda Ganyan-ganyan niya oh. sa isang segment ng kanyang noontime show. Oh, habang ganyan-ganyan ang nag-compute buntot isang niyan. contestant Habang kembot-kembot yan mga kababayan, ganyan-ganyan ang buntot niya. Puing, puing, puing. sa nagmamahalang Puing, mga puing, bilhin, Oh. nirit niya kung magkano ang confidential fund na isa sa mga isyong kinakarap ng pangawalawang Pangulo. No, hindi matunawan sa confidential fund. Ano masasabi niyo dito mga kababayan sa topic natin for tonight tungkol sa kapangitan? Oh, post your comments below.